hiwaga na hindi niya yan naunawaan. Ayan, binanggit niya ng lahat. Mga pare, mga Katoliko, hindi nila nauunawaan yan. Na hanggang ngayon na niya nananatiling hiwaga o mystery ang Iglesia Katolika Apostolika Romana. At yan din po ang mababasa ninyo sa Revelation, sa hula. Ayan po. Capital letters po yan. Pag binasa nyo po sa Biblia, kung may Biblia kayo. Capital letters po yan. Ulitin kong basa, at sa kanyang noo ay nakasulat ang isang pangalan, hiwaga, dakilang Babilonia, ina ng mga patutot at ng mga kasuklam-suklam sa lupa. Biro nyo, Iglesia Katolika, hiwaga. Iglesia Katolika Apostolika Romana. Hiwaga hanggang ngayon yan. Mystery po yan. Hindi maunawaan ng lahat ng Katoliko. Kahit anong taas ng pinag-aralan mo. Kahit ka pa huwes, kahit ka pa abogado, kahit ka pa isang judge, hanggang ngayon, yan po'y malabo sa inyo. It remains mystery. Hindi maunawaan. Hiwaga. Yan po ang sinasabi rin ng banal na kasulatan. Yan po ang katunayan na ang Iglesia Katolika Apostolika Romana ang itinuturo o ipinahayag sa Apokalipsis, sa Revelation, ang katuparan ng Antikristo. Hindi po si kapatid na Manalo ang 666, kundi ang Papa sa Roma. Nagpapatay. Napakalinaw po niyan. May dalawang kapangyarihan. Head of state and head of the church. Nagpapatay. Pinatunayan po yan sa atin ng kasaysayan. Mahigit na 50 milyon sa sangkatauhan ang ipinapatay ng Iglesia Katolika, ng Antikristo. Bakit po magsasawalang kibo kami? Bakit po ako tatahimik na hindi ko sagutin ang paratang na yan nitong mga depensor Katoliko? Yan po ang dahilan bakit ako umalis sa Katoliko. Yan po ang Antikristo na sinasabi ng Biblia. Yan po ang 666, ang Papa sa Roma. Pinangunahan ng Iglesia Katolika sa pagpatay sa mga martir ni Jesus. Sabi nga ng hula, ang babaeng yan ay siyang lasing sa dugo ng mga banal at sa dugo ng mga martir ni Jesus. Mga Kristiyano po. Ipinapatay ng Iglesia Katolika Apostolika Romana. Pag hindi kayo naniwala, hindi kayo sumamba sa Papa, hindi nyo pinaniwalaan ang mga aral dyan, papatayin kayo noon. Yan po ang Antikristo. Kaya dapat talagang sagutin ko yung pagbibintang nitong si Wendell Talibog. At yan po, mag-isang linggo na. Hindi nyo matutulan yung mga sinasabi ng aral ng Diyos. Paano nyo tututulan ang hula? Kayo talaga ang tinutukoy. Ang Papa sa Roma. Kaya, kailangan sagutin po nyo yan. Ang buong mundo, the whole world, is waiting for your answer. Waiting for your rebuttal. Again, your rebuttal again. Tingnan natin. Pag hindi nyo po nasagot yan, pananagutan nyo sa buong mundo na dapat talagang isaran nyo yung mga programa ninyo. Yang punto por puntos, burahin nyo na yan. Yang Know the Truth nila Attorney Llamas, ni Marcel Llamas, isara mo na po yan, Attorney. Ikaw po ay isang abogado. At alam ko pong nasa likod ka ng pagpapayag nitong si Wendell Talibong. Kayong mga depensor Katoliko. Nasa likod po kayo nitong nagpapanggap na pare, si Wendell Talibong, na pagpaparatang nyo kay kapatid na Felix Manalo na katuparan ng siksik. Yan po'y pinatunayan ko sa inyo na kasinungalingan lahat ang mga paratang ninyo. Napatunayan ko po yan sa pamamagitan ng direct
or testimonial evidence mula sa Biblia, mula sa kasaysayan, na hindi po si kapatid na Manalo, kundi ang Papa sa Roma at ang Iglesia Katolika Apostolika Romana. Hindi po gawang biro na magparatang kayo, magakusa kayo sa kanino man na antikristo. Kaya kailangan po ay linisin niyo kung kaya niyong linisin yan. Tingnan natin kung anong mga kasinungaling ang gagawin. Kung hindi niyo pasubalian, sapagkat hindi naman ako ang nagpatunay, kundi binasa ko lang mula sa Biblia ang natutuhan ko kay kapatid na Felix Manalo, ang sinasampalatayanan naming sugo ng Diyos sa huling araw. Siya ang may turo sa akin, natutuhan ko sa kanya kung papaano inilahad sa akin ni kapatid na Felix Manalo na ang Papa sa Roma ang 666 at ang kinagisnan kong relihiyon ang siyang antikristo na sinasabi sa Revelation. At yan po'y kaloob sa akin na maunawaan ko. Kaya po ako umalis sa Katoliko. Yan po ang isa sa mga pinakadahilan bakit ako umalis. Yan po talaga ang antikristo. Umalis po kayo dyan. Kung ito po linoob ng Diyos na matalakay ko, kalooban po ito ng Diyos para kayo pong mga Katoliko, gusto nyong maligtas, umalis po kayo dyan. Gaya po ng sinasabi ng Biblia. Anong sabi ng Biblia? Lumabas kayo sa kanya bayan ko. Huwag kayong maramay ng kanilang nakaririmarim na kasalanan. Saan pinalalabas? Doon, sa dakilang Babylonia, na siyang kasangkapan ni Satanas, na dumaya sa buong sanglibutan. Universal. Catholics, universal. Babae nakaupo o nakakalat sa buong mundo, universal. Sabi nyo, palatandaan yan ng tunay na iglesia, universal. Ayan, palatandaan nga ng Antikristo yan. Palatandaan na daya ni Satanas. Kaya ulitin ko po, kung hindi nyo mapapasubalian yung patutuo ng Biblia at kasaysayan, isara nyo na po yan. Yung mga pagtuligsa nyo sa Iglesia ni Cristo, yung pandaraya ninyo, i-delete nyo na po yan sa YouTube. Nakakahiya kayo kung marunong kayong mahiya. Ang kakapal ng mukha nyo sa mata ng Diyos, napakasama nyo. Kayo pang nagtatanggol ng relihiyon ni Satanas. Nasagot ko po lahat yan. Yung problema nyo, na pinagyayabang nyo, na kung sinong nagtayo ng Iglesia Katolika, napakalinaw po. Kung Antikristo ang Papa, ang nagtayo po niyan si Satanas. Hindi po galing sa akin, hindi po galing kay kapatid na Felix Manalo. Napatunayan ko po sa inyo yan, ang Papa sa Roma Antikristo, ang Iglesia Katolika Apostolika Romana, ang mamamatay tao. Si Satanas nasa likod niyan. Dalawang uri lang naman po yan sa Biblia. Pag hindi sa Diyos, kay Satanas. Pag hindi kay Satanas, sa Diyos. Kung hindi ka anak ng Diyos, anak ka ng Diablo. Pag hindi ka anak ng Diablo, anak ka ng Diyos. Dalawang uri lang po yan. Kung hindi iglesia ng Diyos, iglesia po ni Satanas. Napatunayan ko po yan ng iglesia ni Satanas, ang Iglesia Katolika Apostolika Romana. Sapagkat sila po ang katuparan ng sinasabi sa Apokalipsis. Chapter 13, ang buo po nun, ang katuparan po Papa sa Roma. Chapter 17, mababasa po ninyo. Basahin nyo po ang chapter 17. Ang lahat po yan, chapter 17, ang katuparan po niyan, ang kabuuan, ang Iglesia Katolika Apostolika Romana. Isip-isipin nyo, nakasulat pati yung salitang hiwaga, dakilang Babylonia. At yun din ang nakalagay sa Life of Faith. Hiwaga raw ang Iglesia Katolika. Mystery. Kaya po, kayo po, alam kong maraming intelihenteng nanonood sa YouTube. Mga huwes, mga abogado, kayo na po ang bahalang humusga.
People of the world, you judge us. Bueno, siguro po, sapat na yun. Paulit-ulit ko na nga. Para lubos niyong maintindihan. Mga kaibigan, ulitin ko po, idinidemand ko ngayon na kayong mga depensor katoliko na nanira sa iglesia, nagpaparatang puro kasinungalingan, isara nyo na po ang programa ninyo. Isara nyo po yan. Nakakahiya kayo. Matakot kayo sa Diyos at mahiya kayo sa buong mundo. People of the world is the judge. See? Naririnig po ng buong mundo ito. Isip-isipin nyo, iparatang nyo sa amin yun. Iparatang nyo, kayo ang gumagawa. Ayon sa hula. Bueno, siguro sapat na yan. Sana po wag kayong magdaramdam. Sa halip na magdamdam kayo sa akin, lalo na kayong mga depensor katoliko. Magbalik loob na lang kayo sa Diyos. Magsisi kayo. Paano kayo magsisisi? Mot in academic na po yan. Yang mga pahayag ninyo, i-delete nyo na lahat. Ikaw, Atty. Lyaso, isang legal term yan. Alam mo yan. Moot cases. Ang pagpaparatang nyo sa Iglesia ni Cristo, moot in academic na yan. Alam mo naman ang kahulugan. Ang tinatawag ng moot cases. Ang moot cases meaning it is a case that has already been resolved. Moot meaning kinikonsider yan as a fiction already. So, Atty. Lyaso, alam mo yan, isa kang abogado. Sa legal term, that is moot case already. Kaya, ang kailangan gawin mo, i-delete nyo yung mga paniniraan nyo sa iglesia. Hindi man nyo i-delete, narinig ng buong mundo sa pamamagitan ng YouTube ang kasinungalingan ninyo. Ganun pa man, nakaabang po ako, antayin ko ang inyong kasinungalingan ulit. Pero alam ko, hindi nyo kayang pasubalian yan sapagkat salita ng Diyos yan. Kaya pinakamabuti magsisi na kayo. Isara nyo na yung programa ninyo. I dare you. Close your program, your YouTube channel. You are just spreading lies. Puro kasinungalingan. Imagine nyo, isip-isipin nyo yan. Iparatang nyo kay kapatid na Felix. Uulitin ko, Papa sa Roma pala ang katuparan. Pinatunayan ko po yan. Iglesia Katolika Apostolika Romana pala katuparan. Kaya, inuulit-ulit ko po yan, mga tao po ng buong mundo, mga kaibigan ko po. Bueno, siguro sapat na yan. Siguro, ako naman, kaya inuulit-ulit ko po yan para lalo ninyong maunawaan. Marami po sa Katoliko sarado isip. Ignorance of history, ignorance of the church, of the words of God, ignorance of history. Kaya pasalamat po tayo sapagkat si kapatid na Felix Manalo kinasangkapan ng Diyos. Mula po sa Punta Santa Ana ay pinanganak yan. Kaya pasalamat tayong mga Pilipino sapagkat ang sugo ng Diyos sa huling araw ay natupad sa Pilipinas. Kaya kayo po, Atty. Lyaso, Wendell Talibong, tigilan nyo na po yan. Magsisi kayo, isara nyo na yan. I-delete nyo na po yan. That is moot in academic. That is moot cases. Yan ay, alam ni Atty. Lyaso yan. Sa legal term, ano ang kahulugan ng moot cases. Bueno, ito po, gaya ng pangako ko po, ang mga babatiin ko po, ano po, ito po mga kaibigan, ito po yung mga sumusuporta sa akin, lalo na po itong mga subscriber, salamat po sa inyo, ito pong si kapatid na, hindi ko alam kung kapatid to,
Manuel Dalisay, Marvin Estrada ng Batak, Ilocos Norte, Ansil Rabino, Dilio Katindig, Pedro Carlos, Marjorie May Babol, Joji, Dragon Cyrus, Glenos Juan, Tom, Jesse Rizano Dizon, Loagi, Oldes But Goodies, Fernando Zamora, Charles Justin Centino. Yan po ang ilan lang po yan. Salamat po sa inyo pong mga pag-subscribe. At salamat sa patuloy po ninyong pag-like, pag-comment, pag-share. I-share nyo po para lalong na po kayong mga kapatid. I-share nyo po para naman matupad natin ang ating tungkulin sa Diyos. Kasi po, wala kayong kaloob katulad ng ginagawa ko. Ayan po. At kayo pong mga Katoliko, lalo na po kayong mga kamag-anak ko, magsuri po kayo. Ayan po ang tamang daan. Yan po ang tamang daan. Yan si kapatid na Parba at si kapatid na Michael Sandoval. Mapapanood nyo po yan. Ang lahat po ng ibang natututuhan ko, dyan ko po natutuhan ang iba. Yan po. Magsuri po kayo. Huwag kayong maniwala, kayo lalo na kayong mga miyembro ni Iglesia Soriano. Huwag kayong maniwala kay Soriano na tinatakot kayo, huwag manood yan. Manood po kayo para makita nyo. Yung mga sinasabi ko po, natutuhan ko po sa kanila. Kaya po, yung mga nagsasabi, "Uy, ministro nyo, mga bobo, mga duwag." Hindi po totoo yon. Kung sa akin lang po, hindi kayo uubra, lalo na sa ministro namin. Kaya pinakamabuti po, tikom na lang ang bibig mo, Eliseo Soriano. Kayong mga defender Katoliko, tumigil na kayo. Mula po ngayon, siguro hindi na kayo papatulan ng mga kapatid na ministro. Kasi pinahayag ko na lahat ang inyong kabubuhan, kamangmangan, kasinungalingan. Kaya po, pinakamabuti, magsisi kayo. Ano po? Welcome po kayong magsisi. Pasensya man kung ako man nakapagsasalita na nasasaktan kayo. Pasensya na lang po. Ako'y tao lang. Minsan po, ay tumataas din ang dugo ko dahil sa mga pagpaparatang ninyo. Kaya po yan po ang hinihingi kong pasensya. Pero hindi ko po kayo tinuturing na kaaway. Ang gusto ko lang po, magsiyasat kayo. Kung malapit kayo sa kapilya ng Iglesia ni Cristo, magtanong po kayo doon. Makinig po kayo ng doktrina. Gaya po ng ginawa ni Cornelio na mababasa nyo sa Biblia. Mabuting tao siya, naglilimos, matatakutin sa Diyos, pero hindi na sapat yun, hindi siya tinanggap ng Diyos. Hanggat hindi siya nagpasakop sa sugo ng Diyos na yun nga si Pedro sa panahon noon. Binautismohan siya. Lahat ng pamilya niya binautismohan. Kaya hindi po sapat na gumagawa kayo ng mabuti. Si Cornelio, mabuting tao, matatakutin sa Diyos. Naglilimos. Pero hindi tinanggap ng Diyos yun, kundi umugnay siya sa sugo. Umugnay po siya sa kalamang tinanggap ang kanyang paglilingkod. Kaya huwag niyo ko kayong umasa, huwag kayong maghawak sa ako na may mabuti, mabait ako, hindi po. Isasawala ng Diyos yan lahat. Nababasa po yan sa unang Korinto. Isasawala ko anya ang kabaitan ng mababait at ang karunungan ng marurunong. Isasawala ng Diyos yan. Ang katunayan po niyan, si Cornelio, isang hintil, isang senturyon, matatakutin sa Diyos. Ang buong pamilya niya, nananalangin sa Diyos. Pero, sabi ng Diyos, puntahan mo si Pedro. At yun, nakinig siya doon. Dinoktrinahan siya ni Apostol Pedro. Sa panahon na noon, doon sa lugar nila, si Apostol Pedro ang sugo ng Diyos. Saka lamang siya binautismuhan. Buong pamilya niya, mga kaibigan niya, na inipon niya sa bahay niya bago dumating si Pedro. At sila'y nakinig sa pangangaral ni Apostol Pedro. Binautismuhan silang lahat. Saka ngayon tinanggap si Cornelio. Yun ngayon naging born again si Cornelio. Yung po, naging born again sa pakikinig ng aral. Ipinanganak ng Diyos
sa pamamagitan ng Ebanghelyo, yung po naging anak ng Diyos, naging born again. Kaya kayo pong mga born again, makinig po kayo sa iglesia para maging totoo kayong born again. Ang born again po sa Biblia, Iglesia ni Cristo. Hindi po pwede yung, uy, mabait ako, ang galing mo magkwento. Sinasama ko na po. Kayo pong protestante, mga born again. Inaanyayaan ko po kayo. Siya sa tinyo po, Iglesia ni Cristo. At ito'y umpisahan nyo sa 1 at paparti-partihin ko po ito. Part 1, Part 2, Part 3, Part 4, Part 5. Kung ilang part po ito. Kasi lubos ko na po ito. Kaya, bueno, sa huli po, mga kapatid, sino mang nakikinig po sa atin ngayon, dalangin po sa Diyos. Dalangin ko po sa Diyos. O samahan niyo po ako sa pagdalangin. Nahilingin natin sa Diyos na alisin na itong coronavirus. Nahihirapan po tayo sa ating pamumuhay, hindi po ba? Kaya idalangin natin sa Kanya. Siya lamang po ang makakatanggal niyan. Alisin niya itong napakasamang pandemic na ito. Mabilis na nakakahawa, kumakalat, pumapatay. Ang Diyos lang po ang pwede nating lapitan. Sama-sama po tayong dumalangin sa Diyos. At ngayon po, manatili tayo sa loob ng bahay. Sumunod tayo, lalo na po tayo mga kapatid, sumunod po tayo kung anong sinasabi ng ating pamamahala. Sapagkat ang pamamahala po ay siyang ating pinakahuwaran, dapat tayo sumunod sa Kanya. At yan po naman ay, ang aral sa atin ay sundin natin ang pamahalaan, ang kapangyarihan, sapagkat walang kapangyarihan ng hindi mula sa Diyos. Yan po inilagay ng Diyos sa ating kabubuti. Kaya sumunod po tayo sa kanila. Huwag tayong mangangatwiran. Huwag tayong mangangatwiran at huwag nating labanan ng mga otoridad. Sumunod tayo sa mga pulis. Okay po, para payapa tayo. Nabagamat nga, ganyan ang sitwasyon ngayon. Pero patuloy tayong nakakasamba. Kung ang ibang relihiyon nagsasara, hindi sumasamba sa Diyos, pero po tayo po, mga Iglesia ni Cristo, tuloy tayong sumasamba. Kahit nga, medyo talagang hindi sa normal na paraan, pero ginagawa natin yun. Patuloy po tayong sumamba sa Diyos sa pamamaraan na itinuturo ng pamamahala. Bueno, uli, maraming salamat po sa inyo, lalo na po kayo mga sumusuporta, at patuloy po i-like ninyo, i-share ninyo, mag-comment po kayo, at mag-subscribe po kayo kung ito'y nagugustuhan ninyo. Bueno, maraming salamat po sa inyong lahat.